Good Friday morning, everyone. Today is November 15, 2024. At isa na naman pong edisyon ng ating morning devotion ang aking muling ibabahagi sa inyo. Ang teksto ay mula sa Proverbs chapter 8 verse 10 to 11 at may pamagat na The Power of Godly Wisdom. Ang kapangyarihan ng karunungang makadiyos. Sabi rito, receive my instructions and not silver, and knowledge rather than choice gold. For wisdom is better than rubies, and all the things that may desire are not to be compared to it. Tanggapin mo ang aking turo at huwag pilak, at ang kaalaman na higit kaysa dalisay na ginto. Sapagkat ang karunungan ay maigi kaysa mga rubi at lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa Kanya. Pinagpala nawa tayo sa pagkabasa ng Kanyang mga salita ay manalangin. O Panginoon naming Jesus, salamat sa aming buhay at kalakasan na kaloob sa amin sa umagang ito. Kung saan ang buong magdamag ay patuloy mo kaming iningatan sa aming pamamahinga at muling nagkaroon ng panibagong buhay at kalakasan. Muli naming nasumpungan ang kagalakan sa pagkasimo sa amin upang mangaral ng iyong mga karunungan na aming pinahahalagahan sa kabila ng aming mga kahinaan at kasalanang aming nagagawa ay naroon ang iyong kahabagan upang magkaroon kami ng pagkakataon na laging nakaugnay sa iyo. At sa aming pagbubulay-bulay ay magkaroon kami ng karunungan na siya namin gagamitin sa buong maghapon naming gawain. Sa pangalan mo, O Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kumusta na po kayo? Nawa ang bawat isa ay patuloy na maayos sa bawat oras, araw at linggong lumilipas. Despite of some of us, as we know na may mga battles through our lives, health, finances, differences, and other personal issues, but then God is always good with us all the time. Amen po. Kaya samahan niyo po ako sa ating maikling ibabahagi ko sa umagang ito. Ang kapangyarihan ng karunungang makadiyos ay taglay ng bawat nilalang. Bagamat sumuway ang tao ng una pa man, ngunit patuloy ang paghimok ng Diyos upang hindi masadlak ang tao sa kamatayan dahil sa dulot ng kasalanan. At isinasaysay ang gantimpala ng karunungang makadiyos ayon dito sa Kawikaan, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 7. Aking anak, ang mga salita ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong kaalaman, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mo na makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong dudulangin. Kay Yahweh ay magkakaroon ka ng banal na takot at matatamo ang unawa tungkol sa ating Diyos. Siya ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid na pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Muli-muli po, pagpapala sa pagkabasa. Naroon ang kapangyarihang taglay nito upang ang tao ay maingatan at maging kasangkapan ng Diyos. Ating unawain ang lawak at lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Una, ibinabaling niya tayo na pagsikapan nating hanapin ang tunay na kaalaman, katulad ng mga pilak at ginto na pinahahalagahan, ngunit mas mainam pa sa mga bagay na ito ang inaalok sa atin, sapagkat hindi ito nasisira. Ito yung karunungang makadiyos kung saan yung pinakamainam na karakter ng tao ay ibinibigay sa atin. Pangalawa ay magkaroon ng banal na pagkatakot
kay Yahweh upang matamo ang unawa at ang Diyos ang magkakaloob ng karunungan ang sa Kanya'y matapat. Kailangan nating may pagkatakot upang tayo ay nauunawaan natin yung mailalagay natin ang ating sarili na hindi tayo gagawa dahil mayroon tayong takot kay Yahweh. Gagawin natin yung ating mga iisipin, gagawin na ayon sa kalooban ng Diyos. At sa pangatlo, ay bibigyan niya ng unawa ang matuwid na pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Kaya po tayo nag-aaral at nagsasaliksik mula sa banal na aklat na ito ay upang magkaroon tayo ng kapangyarihan mula sa Diyos na magagawa natin ang kanyang pamantayan. Sanayin natin ang ating sarili sa layunin ng Diyos na ipinakita sa mga Israelita at mga hintil ng Panginoong Hesus kung saan siya ay sumunod sa Ama at napagtagumpayan ang kamatayan. Muli, salamat po dahil mga ganitong pinagbubulay-bulayan ay karunungan mula sa Diyos na ating kayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Panginoong Hesus, salamat po sa umagang ito dahil napakabuti mo sa amin upang magkaroon kami ng panibagong kalakasan at buhay na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Yamang kami, Panginoon, sa umagang ito ay nag-aaral at nagbubulay-bulay ng mga salita mo. Patuloy nawa naming magamit sa aming pagtatrabaho, sa hanap buhay, sa pag-aaral, sa iba't ibang gawaing bahay, Panginoon, maging sa mga lugar na aming pinupuntahan. Salamat dahil ang mga salita mong ito ay isang karunungang nagmumula sa iyo. Pinatunayan mo, Panginoon, ang kahalagahan ng pagsunod. Kami man ay sumusunod sa lahat ng mga ipinakita mo noong paman, Panginoon. Kaya nga po, nagpapasalamat kami at muli ang mga salitang ito, ang mga pag-aaral namin ay kalakasan namin. Ito rin ay aming baluti na kami ay patuloy mong iingatan sa lahat ng uri ng masama. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yan. Tayo po, ayan po ang kabuuan ng mensahe para sa 3 morning devotion na aking ibinahagi. At lagi kong dalangin na tayo ay patuloy na tulungan sa ating mga kahinaan upang masikap natin magampanan ang ating gawain ng may kagalakan sa paglilingkod. Ingatan nawa tayo hanggang sa muli. Magkita-kita po tayo sa ating pananambahan. God bless us all. Bye-bye.